Magandang hapon mga classmates! Ayan, kumusta kayo? Araw na naman ng Biyernes, huling araw na naman ng linggo. Kumusta ba ang naging linggo ninyo? Marami ba kayong nagawa sa bahay? Naku, sana tumulong kayo sa gawaing bahay ngayong linggo. Alam nyo, ako rin marami akong nagawang gawaing bahay ngayong linggong ito. Alam mo, mabuti talaga na tumutulong tayo sa mga gawaing bahay ngayon, no? Lalo na kung may mga trabaho sila nanay at tatay. Malaki yung magiging tulong sa kanila kung tayo igagawa rin ng mga gawaing bahay. Ayan. O ngayon, sige tignan ko kung sino-sino na ang nakatuto, kung sino-sino na ang tapos tumulong sa gawaing bahay at ready nang manood ng Wikaharian Online World, kasama syempre si Ate Michelle. Ayan, sige tignan ko na kung sino na ang nakatutok ngayong araw sa Wikaharian Online World. Sige, tignan nga natin. Sino bang nandito na? Okay, sige. Habang hinihintay pa natin na tumutok yung iba pa nating mga classmates. Ayan. Sige, ayusin natin. Ayan, habang hihintay natin sila na tumutok sa Wikaharian Online World, kumusta yung mga artwork na ginawa ninyo nung Lunes? Alam nyo, napakaraming mga batang nagpadala ng kanilang fish artwork at talaga nakakatuwa naman. Yung iba gumawa pa ng mahigit sa isa, no? Iba dalawa, iba tatlo yung ginawang fish artwork. Ayan. Sige, kumustahin natin ang iba nating classmates. Sa tingin ko ay, ayun, nakikita ko na sila. Sige, tignan muna natin kung sino na. Si Kuya Ash, nandito na si Ira Lay, si Virginia Matematico, si Sheila Joko. Sino pa ang kasama natin? Okay, sandali lang ha. Para makita ko lahat yung ating mga classmates na nakatutok na. Lalakihan ko lang yung aking screen dito sa tabi. Ayan, si Ayesha Taborada nandito na, si Ria Herrera kasama si Anastasia. Si Nailanig Nilma Siroyan. Ayan, hello rin po. Magandang hapon. Si Arlene David, nandito na siya kasama si Kathleen Valerie David. Watching from Bocaue, Bulacan. Hello po sa inyo. Si Joy Manalaysay Alcabasa nandito na kasama si Lady from Bulacan din. Si Jeanette La Chica, kasama si Ralph David and Princess Gira Melis. Yan, present na sila from Santol Dila Elementary School, Santa Rosa, Laguna. Yan, welcome po. Si Zaman Khan, nandito na. Hello din sa iyo, Zaman Khan. Si Misha, syempre, Misha Joko, nandito na. Si D. Rudica, nandito na, kasama. Sino daw ang kasama ni D. Rudica? Si Lawrence, Loris at Loreen. Ayan, magandang hapon sa inyo. Si Bing Villanueva, si Leia Aroliado, kasama si Alea. Si Abeliano Constantino, kasama si Emanuela Rose ng Central 1. Magandang hapon. Yan, present na daw si Chichi at Chichay, sabi ni Kuya Ash. Si Francesca Galicia, ayan, nandito na rin. Si Ian Ardaban, present na daw siya. Si Mia Del Rosario Tizon, nandito na, kasama si Huwei Zachary Colegio from Santa Rosa, Laguna. Si Pablita Custodio, nandito na. Si Thea Yuson. Si Gina Nicolas, kasama si Katie Nicolas. Ayan, watching from Lagundi, Plaridel, Bulacan. Marami tayong classmates mula sa Bulacan. Ayan, welcome sa inyong lahat. Sino pa ba ang nandito na? Meron ako nalagpasan yata sa itaas. Si Mark Vincent Masenda. Nandito na rin. Sino pa bang mga kasama natin? Sandali, isa-isahin ko para sigurado akong mababasa ko ang inyong mga pangalan. Si Richmond J. Estrada, andito na siya. Si Hazel Alonzo Lohera, kasama si
Zyros Joel Lohera, present na daw sila from Santol. Si Princess Fiona Balgomia, present na raw siya. Si Norma Santos, kasama sina Cher Flynn Bailon. At si Blake Adam Santos. Yan, nandito na rin sila. Si Sean Andre. Hello sa iyo, Sean Andre. Si Ate Kay nandito na. Si Elvira Sergote ay nandito na from Santa Rosa, Laguna, Dila Elementary School. Si Kuya Ian, kasama rin natin. Magandang hapon, Kuya Ian. Si Annalyn Esteban. Ayan. Sino pa ba? Si Nitz Idian. Yan, kasama si Janela. Ayan, si Elvira Sergote, kasama si Jenica Villegas, Maureen Villegas, mula sa Santa Rosa, Laguna, Dila Elementary School. Ayan, marami rin pala tayong classmates mula sa Dila Elementary School. Si Ate Mafi, kasama na rin natin. Sino pa ba? Si Ma'am Virginia Matematiko, kasama si Janelle Tracy Matematiko. Si Peter Paul. Hello, Peter Paul. Si Liza Morillo Ferrer, kasama si Anea Ferrer. Si Jerica Marquita, kasama si Jedrix at Julica. Si Melissa Caranay, kasama si Ivana Isabel. Ayan, syempre si Terence Custodio ay kasama na rin natin. Okay, tignan pa natin yung iba. Si Sherwin De La Cruz Marzan. Hello! Si Marian Joko, si Annalyn Esteban, kasama si Kathleen Valerie David. Sila Arnie Gregorio, kasama si Hannah Evangelista, si Irish Zen. Yan, Dila Elementary School daw din sila. Si Marge de Guzman, kasama ang kanyang baby na si Matt Giro Oko. Okay. Si Richmond J. Estrada, present daw from Biliran Province. Ayan, magandang hapon po. Si Lexi, syempre, Lexi Providencia ay nandito na, kasama si Lexi at Jared. Si Colleen Noliota, ayan, nakita ko na yung kanyang rainbow heart. Magandang hapon. Si Rain Asunto, kasama si Jamir Nico Asunto from Giginto, Bulacan. Oo nga, mukhang marami tayong mga bagong classmates ngayong araw at talaga namang nakaka-excite na i-share sa inyo ang ating kwento at syempre ang ating art activity ngayong araw. Ayan. At dahil marami-rami na ang present at nakatutok na sa Wikaharian Online World, ayan, magbalik-aral na tayo, mag-review na nga tayo ng ating pinag-aralan noong Lunes. Naalala nyo ba kung sino yung bata sa kwento natin noong Lunes? Sige nga, i-type nyo sa comment section yung pangalan ng bata noong Lunes, dun sa kwento natin noong Lunes. Ano bang pangalan niya? Yung bata sa ating kwento. Siyempre si Risa Yerale nandito na rin. Si Ma'am Hazel Lebrila nandito na rin.
Ayan. Okay. Sige, wala bang nakakaalala? Tino ba ang kanyang pangalan? Si Tino, siya yung kumain ng asukal. Yun pa yung kwento natin nung isang session. Pero nung Lunes, naalala niyo ba yung pangalan niya? O bigyan ko kayo ng clue. Siya yung mahilig kumain ng chichirya. Nagsisimula ang pangalan niya sa letter P. Ayun, very good. Neat id yan. Si Pablo. Tama, si Pablo yung bata na mahilig kumain ng chichirya sa ating kwento. Sino naman yung aso na alaga ni Pablo sa kwento? Naalala niyo ba ang pangalan ng aso dun sa kwento? Anong pangalan ng aso ni Pablo doon sa kwento natin? Diba pinakain din ni Pablo yung kanyang aso ng mga chichirya? O, nagsisimula sa letter B, yung pangalan ng aso ni Pablo. Ayun, very good. Sabi ni Ma'am Virginia Matematiko, si Bantay. Ayan, si Pablo at saka si Bantay. Sila yung kumain ng mga chichirya. At dahil kumain sila ng chichirya, sila ay nanghina. Sila ay nakaramdam ng sakit sa katawan. Ayan. Bakit ba natin pinag-usapan yung kwento ni Pablo, pati yung kwento ni Tino na mahilig kumain ng matatamis? Kasi alam nyo, ngayong buwan ng Hulyo, pinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Ayan. Ibig sabihin, pinaalalahanan tayo na kumain ng mga masusustansyang pagkain. Ayan. Para makaiwas tayo sa sakit, lalo na sa panahon ngayon. Ayan. O sige, balikan ulit natin yung pangalan ni Pablo at saka ni Bantay. Ayan, Pablo at Bantay. Naalala niyo ba kung anong uri ng pangalan ang Pablo at Bantay? Pangalang ano nga sila ulit? Pangalang... Sige, hintayin natin. Pangalan ni Pablo at saka pangalan ni Bantay. Sila ay mga halimbawa ng very good, Gina Nicolas, pangalang pantangi. Ayan, di ba yan yung inaral natin noong Lunes, mga pangalang pantangi. At ang mga pangalang pantangi, sila yung mga nagbibigay ng tiyak na ngalan o eksaktong pangalan ng mga tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Halimbawa yung Pablo, yun yung eksakto, yung tiyak na pangalan ng bata sa kwento. Yung Bantay, ayan, yun yung eksaktong pangalan o tiyak na ngalan ng aso sa kwento. At sinabi natin na yung mga pangalang pantangi ay nagsisimula sa malalaking titik. Ayan. At dahil marami na tayong mga binigay na halimbawa ng pangalang pantangi, kahit kayo, di ba, nagbigay kayo ng halimbawa ng mga pangalang pantangi. Yan, subukan natin kung kaya ninyong tukuyin kung ano-ano sa alistahan na ipakikita ko sa inyo ang mga pangalang pantangi. Sige, papakita ko na sa inyo, ha? Ayun! Yan. Sige, babasahin ko. Buboy, paaralan, tao, Ate Michelle, at wikaharian. O, tignan muna natin. Lahat sila nakasulat sa malalaking titik, pero hindi sila lahat pangalang pantangi. Merong ilang salita dyan na hindi tiyak na ngalan, hindi eksaktong ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Ang gusto kong gawin ninyo ay piliin nyo lang kung alin-alin ang mga pangalang pantangi. At kopyahin nyo at i-type nyo sa comment section para makita ko kung alam nyo na talaga ang pangalang pantangi. Sige, ito ha, ito yung listahan. Kukopyahin nyo lang kung alin ang mga pangalang pantangi. Sige nga, subukan ninyo.
Para matulungan kayo, ganito yung gagawin natin ha. Babasahin nyo yung salita, tapos iisipin nyo. Eksaktong pangalan ba to? Tiyak na ngalan ba to ng tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari? Kung oo, kukopyahin nyo siya. Kung hindi nyo siya kukopyahin. Naintindihan po ba? Sige, tignan nga natin. Ayan, nakikita ko may mga nagpadala na ng mga tamang sagot. Okay, sige, hintayin pa natin yung mga sagot ng iba nating classmates. Tapos sabay-sabay nating i-check kung tama kayo. Ulitin ko ha, para sigurado kayo na tama yung sagot nyo, basahin nyo yung salita, tapos isipin niyo, ito ba ay tiyak na pangalan o eksaktong pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari? Kapag ba narinig ko tong pangalan na ito, alam ko ba kung ano ang tinutukoy? Kung oo, pangalang pantangi yun. Kung hindi, hindi yun pangalang pantangi. O sige, i-check na natin ha kung tama ang inyong mga sagot. Heto ang mga pangalang pantangi. O kukuha si Ate Michelle ng panulat para markahan natin kung ano lang ang pangalang pantangi. Una, pangalang pantangi ang Buboy. Yan, bakit ba pangalang pantangi si Buboy? Kasi tiyak na ngalan siya nung bata sa Wikaharian. Naalala niyo ba si Buboy? Yung kasama ni Ate Michelle sa Wikaharian? O tiyak na ngalan siya. Pag sinabi kong Buboy, alam niyo kung sino yung tinutukoy ko. Pero pag sinabi ko lang na bata, hindi niyo alam kung sino yung tinutukoy ko. Kaya Buboy ay isang halimbawa ng pangalang pantangi. Paaralan. Yung paaralan, hindi siya tiyak na ngalan. Hindi siya pangalang pantangi. Okay? Kasi pag sinabi kong paaralan lang, hindi mo naman alam kung anong paaralan yung tinutukoy. Pero pag sinabi ko yung eksaktong pangalan ng paaralan, halimbawa, Dila Elementary School, ayun, yun ang pangalang pantangi ng isang paaralan. Pero yung paaralan lang, hindi yun pangalang pantangi. Ganon din yung tao, hindi siya pangalang pantangi. Kasi pag sinabi nating tao lang, hindi natin alam kung sino yun, kung sino yung tinutukoy, di ba? Pero pag sinabi nating Ate Michelle, alam nyo na ako yun. Okay? So pangalang pantangi ang Ate Michelle kasi eksaktong pangalan ko yun. Okay? Ate Michelle. At syempre, pangalang pantangi rin ang Wikaharian. Bakit ba pangalang pantangi ang Wikaharian? Kasi eksaktong pangalan yan ng lugar doon sa programang Wikaharian. Doon pumupunta si Ate Michelle, di ba? Doon sa Wikaharian. Pwede rin siyang eksaktong pangalan ng isang programa sa TV. Okay? Pag sinabi nating programa sa TV, hindi natin alam kung ano yon. Pero pag sinabi mo yung eksaktong pangalan niya, Wikaharian, alam mo na kung ano yon. Kaya ang Wikaharian ay pangalang pantangi. So, ang sagot, ang mga pangalang pantangi sa listahan ito ay Buboy, Ate Michelle, at Wikaharian. Tama ba ang mga sagot ninyo? Buboy, Ate Michelle, at Wikaharian. Ayan, tama. Okay, nakita ko ang mga sagot ninyo, tama. Okay, mahusay. Ulitin ko, kapag paaralan lang o kaya ay tao, hindi yon pangalang pantangi kasi hindi sila eksaktong pangalan. Hindi sila tiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Pangalan pa rin sila pero hindi pangalang pantangi. Naintindihan po? Okay.
Sige, natutuwa ako at naalala nyo pa ang mga pangalang pantangi. Ngayon naman, bigyan na natin ng special shoutout yung mga bata na naalalang ipadala ang kanilang fish artwork noong Lunes. Sino-sino ba ang mga batang nakaalala na magpadala ng kanilang fish artwork? Sige, tignan natin. Napakahaba ng listahan ni Ate Michelle para sa araw na ito. Sige, sisimulan ko na at pakinggan niyo inyong mga pangalan. Ito ang mga bata na nagpadala ng kanilang fish artwork. Aldron Solmenaro, Akisha Masenda, Albert Magsakay, Alisa Pabingwit, Alea Aroliado, Alura Raimundo, Andre Agsangre, Ann Galicia, Ashley Pasag, Ayan Ardaban, Ayesha Taborada, Ayesa Dichoso, Blake Santos, Caleb Okwaman, Kathleen David, Chichi Landaos, Chris Tatil, Claret Batuhan, Colleen Nolyoda, Cyrus Zantua, Cyrus Lohera, Dustin San Victores, Den San Victores, Denise San Victores, Ezekiel Masenda, Flynn Bailon, Hana Evangelista, Hana Sinohin, Hale Sinohin, Huey Colegio, Ira Villanueva, Irish Boaloy, Jacob Gallardo, Jamie Magsilaw, Janelle Matematico, Jalen Okwaman, Jason Balgomia, Jillian Samson, Jenica Villegas, Jewel Menil, Jewel Mungkal, Jalin Menil, John Ray Barcelo, JJ Pabingwit, John Batuhan, John Menil, Julian Manlapaz, Kimbo Campaner, Kirsten Nicolas, Kirsten Bartolome, Chris Baptista, Kurt Magsilaw, Kyrie Joko, Lady Alcabaza, Lance Providencia, Lexi Providencia, Lawrence Failona, Loris Failona, Loreen Failona, Luis Albino, Lucky Brejino, Mark Fuerte, Mary Flores, Maureen Villegas, Meriel Febrer, Misha Joko. Ito pa. Si Nika Brosas, Niki Ecalia, Oden Porras, Paulino Beltran, Priscilla Marquita, Prince Marquita, Princess Salvacion, Princess Balcomia, Princess Melis, Princess Villalon, Rafael Bernardo, Ralph David, Rene Santiago, Rasayera Beroya, Roan Herbera, Simon Carel, Terence Custodio, Thea Abinyon, Thea Yuson, Tiffany Acuña, Sian Andrada, saan na ba yun? Yan. Ivana Gonzaga, Zephira Kate, Zainerly Summerfield, Zina Alday, at Zoe Masenda. Ayan, muli maraming salamat sa pagpapadala ng inyong fish artwork noong Lunes. At syempre, bisitahin nyo ang Facebook page ng Knowledge Channel para makita nyo ang inyong mga gawa at ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya ang inyong larawan kasama ng inyong fish artwork. Ayan. Okay, dahil tapos tayo sa pagkumustahan at pagbabalik-aral ng ating natutunan noong Lunes, yan, umpisahan na rin nating pag-aralan ang mga bago nating leksyon ngayong araw. Umpisahan natin yan sa salita. Yan, alam niyo to. Virus. Ayan, sigurado akong lagi ninyong naririnig ang virus, sa TV, sa radyo, sa inyong mga magulang, no? Virus. Ano ba ang virus? Ang virus ay parang mga maliliit na mga mikrobyo, hindi nakikita ng mata, okay? Na nagdadala ng sakit. Sila ay kumakapit sa mga bagay na may buhay katulad ng hayop, ng halaman, at syempre, tao. Ayan. So, mga maliliit sila ng mga mikrobyo na nagdadala ng sakit sa mga tao, hayop, at halaman. At isa sa pamilya ng virus, yung nagdadala ngayon ng sakit sa napakaraming tao sa buong mundo. Ano nga yung virus na yun? Yung lagi nating naririnig at kinatatakutan natin kaya hindi tayo pwedeng lumabas. Sige nga, sabihin nyo nga kung anong pangalan ng virus na yun. Ito ay ang tama, coronavirus. Ayan, coronavirus. Siyempre, maraming mga pwedeng gawin para makaiwas tayo sa coronavirus. Sabi ng mga eksperto, isa mga dapat nating gawin ay
Maghugas ng kamay. Ayan. Ano pa? Magsuot ng face mask kapag lalabas. Ano pa? Huwag magdikit-dikit. Okay? Kailangan layo-layo yung mga tao. Kasi pag dikit-dikit yung mga tao, mas mabilis na lilipat yung virus sa iba. Okay? At sabi ng mga eksperto, dapat ang layo ng bawat tao sa isa't isa ay 1 metro. Gaano ba kahaba ang 1 metro? Sige, yan ang aalamin natin sa ating kwento ngayong araw. Ayan. At dahil kwentuhan na, sabayan niyo na si Ate Michelle na kumanta ha. 1, 2, 3. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata tenga. Oras na ng kwentuhan. Isa pa! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata tenga. Oras na ng kwentuhan. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang 1 metro. Ayan. Ito ay isinulat ni Kate Del Rosario at iginuhit ni Dandine Espina. At syempre, pasalamatan natin sila kasama syempre ang Department of Human and Family Development Studies ng College of Human Ecology ng University of the Philippines, Los Baños dahil pinayagan nila tayo na gamitin ang kwentong ito at i-share ito sa inyo mga classmates. Ayan, maraming salamat po. Department of Human and Family Development Studies at ang mga gumawa na sina Kate Del Rosario, Dandine Espina, ang editor nila si Paeng Ferrer at ang layout artist si Paeng Ferrer din. Ayan, maraming salamat po. O sige, simulan na natin ang ating kwento. Ayan. O, nakikita nyo ba yung bata at ang kanyang nanay? Kilalanin natin sila. Ayan, sige. Usog ako para makita nyo yung larawan. Gaano ba kalayong 1 metro, nanay? Tanong ni Ella kay Aling Marie isang umaga. So ito si Ella at ito yung kanyang nanay na si Aling Marie. Bakit mo naman natanong, anak? Sagot ni Aling Marie habang naghahanda ng almusal. Narinig ko po kasi sa balita na kailangan daw po na 1 metro ang layo tuwing pumipila sa mga pamilihan. Nakita ko rin po sa TV, nakaupo sila ng malayo sa isa't isa. Bawal daw po munang magtabi-tabi para hindi mahawa o makahawa ng virus nga ba ang tawag doon? Sambit ni Ella. Tama ang narinig at nakita mo. Pansamantala, hindi mo na pwedeng maglapit-lapit ang mga tao dahil mayroong virus na sobrang liliit at hindi natin nakikita. Coronavirus ang tawag sa virus na ito. Ano nga daw ulit ang pangalan ng virus? Coronavirus. Kapag mayroong virus na ito ang isang tao, pwede siyang magkaroon ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan, o mahirapang huminga. Ano nga daw ang pwedeng maramdaman ng mga taong may coronavirus? Una, pwedeng magkaroon ng lagnat. Ubo, pananakit ng katawan, pwede rin mahirapang huminga. Ang iba naman ay masakit din ng tiyan at lalamunan. O, yung iba daw, masakit yung tiyan at yung lalamunan din. Malayo po ba yun? Hindi na po ba ako
pwedeng makapaglaro ng nanay, tatay kay Ben pag 1 metro ang layo? Hindi ko na rin po ba pwedeng ayusin ng mahabang buhok ng kaibigan kong si Judy? Malungkot na sagot ng bata. Tuwing uubo ang taong may sakit, sumasama ang virus sa kanyang ubo na maaaring makahawa sa taong malapit sa kanya. Pwede ring magkaroon ng coronavirus ang katabi niya. Pero dahil hindi niya nakikita ang virus, hindi niya alam na maaaring makahawa siya sa iba. Hindi ito maiiwasan kaya kailangang 1 metro ang layo ng mga tao sa isa't isa. Pansamantala lang ito hanggang magamot ang mga may sakit at mawala na ang lahat ng virus. Ano po ang pwedeng gawin, nanay, para hindi mahawa o hindi makahawa ng coronavirus? Pag-aalalang sagot ni Ella. Halika, pumunta tayo sa kusina, yaya ni Aling Marie. Dinala ni Aling Marie si Ella sa lababo at tinuruang maghugas ng kamay. Kailangang lagi tayong naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig para sigurado tayong malinis ang ating kamay tuwing hahawak tayo sa ating sarili. Pinunasan ni Aling Marie ang mga kamay ni Ella. Iwasan nating hawakan ang ating mata, ilong o bibig lalo na kapag nasa labas ng bahay. Kung uubo sa ating siko, umubo sa ating siko at huwag sa kamay. O kapag uubo daw tayo, huwag daw sa kamay, huwag daw nating tatakpan ng kamay yung ating bibig. Gamitin yung siko parang ganito. Parang ganon. Okay? Para hindi pumunta sa kamay yung virus. Iwasan munang makipagkamay sa ibang tao. Paano kaya pwedeng bumati sa iba nang hindi nakikipagkamay? O, sa palagay ninyo, paano ba kayo bati sa mga kaibigan ninyo nang hindi nyo sila kailangang hawakan? Sige, tignan natin kung ano naisip ni Ella, ha? Pwedeng kumaway, nanay. Pwede ring small heart. Nakangiting sagot ni Ella. Ayan, pwede daw kumaway at small heart sa mga kaibigan natin. Tama, pwede nga. Kaya sa panahong ito, hindi na muna tayo pwedeng lumabas ng bahay para maging ligtas tayo at ligtas din ang iba. Sabi ni Aling Marie. Pansamantala lang naman po pala, nanay. Hindi naman masyadong matagal. Akala ko hindi na ako maaaring makipaglaro kina Julie at Ben. Ganito po bang 1 metro, nanay? Sa tingin nyo, ganito lang ba ang 1 metro? Tignan nga natin. Ibinuka ni Ella ang kanyang kamay nang may isang dangkal. Parang ganito. Habang nakasingkit ang mga mata. Kinuha ni Aling Marie ang gitara. Ang gitara ni Mang Lino, tatay ni Ella. Parang ganito ang 1 metro. Paliwanag nito habang ipinapakita kung gaano kahaba ang gitara. O kung may gitara kayo sa bahay, yung haba ng gitara, parang ganun daw kahaba ang 1 metro. Paano pa kaya natin maalalang 1 metro? Tignan natin kung ano pa yung pwede nating paraan para masukat, ha? Matapos ay dinala ni Aling Marie si Ella sa pinto ng kanilang bahay. Tumayo ka sa isang gilid ng pinto at ako naman sa kabila. Halos ganyan ng 1 metro. O yung haba daw ng pintuan, parang ganyan ang 1 metro. Sumunod ay binisita nila ang silid ni Ella. Umupo ka sa gitna ng iyong kama, anak, at tatayo ako sa dulo.
ganyan ang isang metro. O kayo, subukan nyo rin yan ha. Upo kayo dun sa gitna ng kama, tapos yung dulo ng kama nyo, yung layo nyo hanggang sa dulo ng kama nyo, yun daw ang isang metro. Hindi naman po pala masyadong malayo ang isang metro, nanay. Makikita mo pa rin ang iba, pero pareho kayong ligtas sa virus. Nakangiting tugon ni Ella. Nilapitan ni Aling Maria ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit. Ang yakap ni nanay, hindi kailangan ng isang metro. Nakita ni Ella si Julie na nakadungaw sa kanilang bintana. Dali-dali siyang pumunta sa kanilang bintana at sumigaw. Julie, gusto mo maglaro? Kahit hindi ako pwedeng pumunta dyan, pwede tayong maglaro. Sa palagay ninyo, ano kaya ang lalaruin nila kahit magkalaro sila? Magkalayo sila. Tignan nga natin. Naglaro ng bato-bato pick ang magkaibigan na nakadungaw sa kanilang mga bintana. At diyan nagtatapos ang ating kwentong isang metro. Ayan. O mga bata, kung nakinig kayo ng mabuti dun sa kwento, magbigay nga kayo ng mga halimbawa kung paano natin maaalala kung gaano ba kahaba ang isang metro. Kasing haba ba ang isang metro ng ano? Sige nga, i-share nyo sa comment section ng naalala ninyo. Okay, tignan natin ha kung naalala nyo. Oo, tama, no? Maganda yung naisip ni Ella. Pwede silang maglaro ng bato-bato pick kasi hindi kailangang magkalapit yung mga bata kapag naglalaro ng bato-bato pick. So, gaano ito kalayo? Ayun, sabi ni Gina Rose Nicolas, haba ng gitara. Yan, pag nakikita nyo yung haba ng gitara, yan, isipin nyo dapat ganun kalayo yung mga tao sa isa't isa kung gaano kahaba yung gitara. Ano pa? Ayun, yung mula sa gitna ng kama hanggang sa dulo, ganun din kahaba yung isang metro. Ano pa? Tama, yun ding haba ng inyong pinto, parang ganun din yung haba ng isang metro. Ayan, magaling, nakakatuwa at kayo ay nakinig sa ating kwento. Bakit nga daw kailangan natin ng isang metro ang layo sa isa't isa ngayong panahon ng coronavirus? Bakit o ganun kalayo dapat? Oo, kalahati ng kama, tama. Bakit daw kailangan ganun? Di ba yung tawag natin doon, social distancing. Dapat ganun daw kalayo yung ating layo sa isa't isa. Para, sumagot na si Evelyn Raimundo, para hindi po lumipat ang virus sa iyo. Tama, okay. O lagi mong iisipin, baka yung mga makakasalubong mo ay may virus, kaya dapat medyo malayo tayo sa isa't isa. So, maaaring yung makakasalubong mo ay may virus o maaaring ikaw ay may virus. Kaya dapat 1 metro ang layo para hindi ka mahawa o kaya hindi ka makahawa ng ibang tao. Ayan, o tatandaan nyo yan ha, para masigurong ligtas tayo ngayong panahon ng COVID-19. Tama, para makaiwas sa COVID-19. At para lagi nating maaalala ang 1 metro at hindi natin kailangang lumapit sa mga kaibigan natin kapag nakikita natin sila, gagawa tayo ng kamay na kumakaway. Ayan, gumawa ako ng kamay dito na kumakaway. Ayan, may nakalagay, magandang araw
O kaya kapag nakikita ko yung mga kaibigan ko sa labas, hindi ko na sila kailangang kamayan, hindi ko na sila kailangang hawakan. Kakaway na lang ako gamit ang kamay na ito. At para maalala ko kung gaano kalayo ang 1 metro at para mapaalala ko rin sa mga kaibigan ko kung gaano kalayo, yan. Naglagay din ako ng mahabang papel sa labas na may nakasulat na ingat! Ayan. So, halos 1 metro din itong haba ng papel na ito. So, gagamitin natin siyang pangkaway at pang paalala na ganito dapat kalayo ang mga tao sa isa't isa. At ito ang gagawin natin ngayon sa ating art time. Ayan, handa na ba kayo sa ating art activity? Yan. Madali lang naman ito. Konti lang mga kailangan nating gamit at sasabihin ko na kung ano-ano ang mga kailangan nating gamit. Sige, tignan natin kung anong mga gamit natin. Sabi ni Ate Mafi, gagawa niya daw si nanay nito para pag naglikot po ako. Ate Mafi, ha? Oo, para hindi mo mahawaan ang kaibigan mo. Okay. Para magawa natin ito ang ating mga kailangan. Siyempre, kailangan nyo ng makulay na papel. Yan, makulay na papel para dun sa kamay na inyong gagawin. Okay, ito. 2 kamay, isa sa likod, isa sa harap, isa sa likod, kung saan ididikit yung 1 metro ng papel sa loob. Yung papel sa loob na ididikit natin, itong mahabang ito, ayan, kuha kayo ng lumang papel. Ako, gagamitin ko tong bond paper na merong nakaprint sa harapan, pero dahil hindi na siya kailangan, gagamitin ko siya ulit. At ganito lang kalaki yung papel na gagamitin natin. Gugupit-gupitin lang natin siya para humaba mamaya. Yan. Kailangan pa natin ng isa pang papel. Pwedeng puting papel, pwedeng kahit anong kulay ng papel. Para doon naman natin isusulat yung ating mensahe sa harap. Kung gusto nyo sabihin magandang umaga, kaya hi, hello, pwedeng ganon. Kailangan syempre din natin ng mga panulat, okay, pangkulay, okay? So, ito yung mga gagamitin kong kulay para sa aking gagawing art activity. Naalala nyo ba yung ibon na ginawa natin nung isang beses sa ating kwento? Ayan, ginawa ko siyang lagayan ng mga panulat. Kailangan din syempre natin ng pandikit at gunting. Ayan. Kung ready na ang inyong mga gamit, okay, umpisahan na natin ang paggawa ng ating art activity. Sige, tignan ko lang ha. Baka may mga tanong kayo. Okay. Sige, una natin kukunin yung ating makulay na papel. Tapos, ititrace nyo lang yung inyong kamay. So, ako ititrace ko yung aking kamay. Kuha ako ng marker para matrace ang aking kamay. Yan. Dahil dalawa yung hugis ng kamay na kailangan natin, itutupi ko na siya sa gitna. Para pag ginupit ko siya mamaya, dalawa na siya kaagad. Okay, so lalagay ko yung kamay ko. Katapos ay huguhit na ako. Yan, kung hindi nyo pa kayang gawin ito, pwede kayong magtatulong sa inyong mga kapamilya. Ayan.
Trace ko na yung kamay ko. Gupitin ko naman. Yan. Kahit anong kulay ng papel, pwede nyo gamitin. Kung wala naman kayong colored paper, pwedeng yung mga luma nyo ring papel sa bahay ang inyong gamitin. Okay. Nasa gitnang bahagi na ako ng daliri. Oo, tama. Mag-ingat kayo sa paggamit ng gunting. Kung mahihirapan kayo na gupitin yung hugis ng inyong kamay, pwedeng-pwede kayong magpatulong. Okay, ayan. Nagupit ko na ang kamay ko. Yan, dalawa yan. Okay. So, ang susunod ko namang gagawin ay kukuha ako ng kapiraso ng papel. At isusulat dito yung gusto kong maging mensahe dun sa makakakita ng aking kamay. Ano bang pwede nating isulat? Doon sa ginawa kong isa kanina, 'di ba, magandang araw. O pwede rin namang hello, hi. Yan. Wait lang. Ayan. Ang isusulat ko ay, sige, hello na lang isusulat ko. Hello. Para pag nakita ko yung kaibigan ko, yan. Yan, papakita ko na lang yung kamay na may nakalagay na hello. Okay. Yan. Meron na akong hello. Mamaya ididikit ko yan dito. Pero bago ko yung idikit, yan. Lalagyan ko muna ng disenyo yung kamay ko. Dito sa nagawa kong kamay, gumuhit ako ng mga paru-paro. Ngayon naman sa kamay na ito, ang gusto ko namang iguhit ay mga bulaklak naman. O kayo kung gusto niyo namang iguhit ay mga barko, kaya mga iba't ibang hugis, pwede rin. Ako, ano naman, bulaklak naman ang aking idodrawing. Gawin tayo ng bulaklak. Yan. So, pupunuin nyo lang yung kamay ng disenyo na gusto ninyo. Tapos, pwede nyo kulayan pagkatapos.
Nakaisip na ba kayo kung anong disenyo ang inyong gagamitin? Pwedeng mga paborito nyong bagay. Okay. Konti na lang. Ayan. So, may mga naiguhit na akong mga bulaklak dito. Kailangan ko na lang siyang kulayan. Kaya magandang kulay. Gamit ako ng marami itong iba't ibang kulay. Pwede kong gamitin. Skip pink. Tayo ng pink. Pwede rin naman tayong gumamit ng blue kung gusto niyo ng kulay blue. Yan, sa pangkulay, pwedeng gumamit ng mga Crayola. Kaya naman, kung meron kayo ganitong marker, pwede rin ganito. Kung hindi naman nyo gustong mag-drawing, pwede rin kayong magdikit ng mga piraso ng papel sa inyong mga disenyo. Okay. Sa tingin ko, malapit na ako matapos. Kunti na lang. Okay, ayan. Nakulayan ko na yung mga bulaklak sa aking kamay. Ngayon, kukunin ko na yung sinulat kong hello kanina at ididikit ko na siya dito sa gitna ng kamay na dinisenyuhan ko. Ayan. Okay? Tapos ko na siya. Ngayon, gagawin ko naman yung hawakan ng ating aking ginawang kamay na example. Gagawin ko muna yung hawakan bago natin ilalagay yung 1 metro ng papel sa pagitan. Para sa hawakan, kukunin lang natin yung piraso ng papel na pinagupitan natin para sa mensahe natin na ganito. Itutupi lang natin siya ng paulit-ulit para tumikas.
Parang ganito. Yan. Tapos, lagyan natin ng glue para hindi maghiwa-hiwalay. Tapos, idikit natin sa likod ng kamay na ating ginawa. Ayan. Ngayon, tapos na yung ating hello hand. Ayan. Ang gagawin naman natin ngayon, gupitin na natin yung isa pang papel para maging kasing haba siya ng 1 metro. Ang gagawin ko lang ay itutupi ko sa 3 bahagi itong papel na ito. Itutupi ko siya ng pahaba. Ganyan. Yan. Tapos, ito pa. Gugupitin lang natin itong 3 bahagi ng ating papel. Pag pinagdikit-dikit natin ang mga ito, makakabuo na siya ng halos 1 metro. Katulad nung binanggit dun sa kwento natin kanina, di ba? 1 metro. Halos kasing haba na yan ng pintuan ninyo. Di ba? Sabi dun sa ating kwento, halos kasing haba ng pintuan natin ang 1 metro. Yan. Kapag nagupit na natin, pagdidikit-dikitin na lang natin yung mga papel para mabuo natin yung 1 metro. Okay. So, ito na siya. O, halos 1 metro na itong pinagkit-dikit nating mga papel. Yan. At para mailagay natin siya sa gitna, parang ganito, kailangan natin siyang tupi-tupiin. Okay? Paano natin siya tutupi-tupiin? Parang yung kung paano natin tinupi itong Best Tatay Award natin. Parang ganun. So, tutupi natin harap, tapos palikod, hanggang sa dulo ng ating pinagdikit-dikit na papel. Ayan. Ito na siya. Ayan. Ang susunod natin gagawin ay ididikit naman natin yung isang dulo sa likod ng ating kamay. Yung ating kamay na dinisenyuhan. Dikit natin yung isang dulo. At yung isang dulo naman doon sa isa pang kamay na ating ginawa kanina. So, pag ganito. Yan. Sukatin muna natin para eksakto doon sa kamay na ating dinisenyohan kanina. Ayan! Handa na ba kayong makita ang inyong kamay na nagpapaalala ng 1 metro? Ito na siya. Ayun! Pwede rin nating lagyan ng mensahe sa loob. Ano bang pwede nating isulat? Doon sa pinakita ko kanina, ang isinulat ko ay ingat! Ano bang pwede nating ilagay? Pwede rin nating ilagay na ano kaya? Kasi ingat na lang din ilagay ko dito. Para lagi silang mag-iingat. Pag nasa labas, ingat.
Ayan. Sige nga, tingnan natin yung ating ginawang kamay. Okay, so pag nakita nyo yung inyong mga kaibigan, kaway lang kayo, hello! At pagkatapos, ipakita nyo yung isang metro para maalala nila. At syempre, sabihin nyo ring ingat para makaiwas sila sa sakit. Ayan. At kung tapos na kayo sa inyong art activity, ayan, pakuhaan nyo na ng litrato at isend nyo na kagad sa Facebook Messenger ng Knowledge Channel. Saan nga ulit isisend? Sa Facebook Messenger ng Knowledge Channel. Hindi nyo na kailangang isend kay teacher. Diretso nyo na agad isend sa Facebook Messenger ng Knowledge Channel para makuha namin kaagad at maisama namin kaagad doon sa koleksyon ng mga litrato ng mga art activity na ipopost sa Facebook page naman ng Knowledge Channel. Ayan. At huwag niyong kakalimutan na ipasa yan hanggang alas 5 lamang ng hapon ngayong araw. Inuulit ko, hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Okay, so magkita-kita ulit tayo sa Lunes mga classmates at huwag niyong kakalimutang mag-ingat at kailangan isang metro ang pagitan sa inyong mga makakasama, lalo na kung lalabas ng bahay. Ayan. At syempre, huwag nyo rin kakalimutang manood ng Wika Harian, 11:30 ng umaga, 2:30 ng hapon sa Sky Cable Channel 5, Sky Direct Channel 12, at sa iba pang mga cable operators nationwide. At syempre, tuwing linggo rin, mapapanood nyo ang Knowledge Channel, ang Wika Harian sa Kapamilya Channel, alas 7 ng umaga. Saan ba makikita ang Kapamilya Channel? Sa Sky Cable Channel 8 on SD, Channel 167 on HD, sa Cable Link Channel 8, at sa GSAT Direct TV naman, Channel 2. Magkita-kita ulit tayo sa susunod.